Happy morning, Miss Horizon! Thank you very much for visiting our 2023 RSTIW. Ang amin pong Kasyensayahan sa Calabarzon. This is a back-to-back event with 15th Siyensaya celebration ng LBSCFI. Salamat at palagi mong pinaulakan ang aming pa-invitasyon sa iyo para sumama sa aming celebration ng RSTIW dito sa Calabarzon. Alright, blessings po ma'am. Ano po mensahe natin dito sa event? Maraming salamat po. Ang iyong likod, Congresswoman Ruth Hernandez, ng ikalawang distrito ng Laguna, ay nakikisa po sa ating kasyensayahan sa Calabarzon. Ano po, dahil ito po yung effort natin na gusto po natin isulong ang science, technology, and innovation in the whole Calabarzon. Alam po natin, lahat po ng parte ng ating buhay sa araw-araw, ano po, ay meron po kinalaman ang agham at teknolohiya po dyan. Talagang po nagbabago ang mundo, ang ating kapaligiran, ano po, may mga climate change, kailangan po tulungan ang ating mga magsasaka, pangingisda, ano po, so sa pagsulong po at pag-unlad ng ating buong rehiyon at buong bansa, kailangan po ang tulong na lalo pa pong palakasin ang agham, teknolohiya at innovasyon. Kaya po yan ang ginagawa natin itong buong week celebration na po. At bilang isang mga batas tayo po support at nakikisa po ito. At kasama na din po dito to strengthen po yung ating programa on food security ng ating bansa. At syempre po i-address na po ang climate change problem in our country. So yun po. And of course po yung mga health concerns natin rin po na alam natin can be addressed through science, technology, and innovation. So sana po sumuporta ang mga kasama. Congratulations po naman. Lahat ng nakisa sumuporta. Alright, thank you po. Good morning everyone. I'm inviting you to watch and come visit Kasyensayahan. Happy morning, Miss Horizon Chaser. My name is Sweden Herbie Timothy. My name is Nea Argos. And we're from the Learning Place International. Alright, so ang tanong ko lang sa inyo kasi nakita ko kayo kanina pa naglalakad, para ang saya-saya nyo. Totoo bang masaya kayo? Opo, kasi po, we believe po na technology is somewhat our new vision in life po. And we really got to make a change naman. Hindi po talaga yung magsistick sa really strict rules from the 80s and the 90s. Ang galing. So, ikaw okay lang ba sa'yo? Pero, kahit yung sa sarili mo lang, ano yung nakita mo dito na pwede mong matutunan? Actually po, first time ko lang makapunta po dito and like makita yung mga ibang technology. Kaya po like namangha din po ako sa mga ginagawa nila. So, na-inspired ka ngayon. Ilang taon ka na ba? I'm 13 years old. Wow. I'm 11 years old. So, sa susunod, next year, Yes po. gusto niya ulit pumunta. Yes. So, alright. So, anong mensahe niyo? That the whole world has a change po talaga. We gotta stick to it and learn to live with it. Oh, tama na. Ikaw? So, di ba, dapat ba na yung lahat ng mga estudyante katulad nyo is tangkilikin din itong regional science technology? Dapat O isa na lang, why? Dahil doon sa binanggit nyo, di ba? Bukod doon. At talagang may natutunan, tama? Yun. So, hindi nyo lang kaya maipaliwanag sabi nyo lang. Pero, talagang gusto nyo, may gusto lang kayo na ipaabot na napakadaming informasyon. yes. Magsalita ka. Ayun. Ang saya nyo, ha? Alright, so, anong innovation? Nagustuhan nyo innovation? Why? Di ba na-inspired kayo? So, gusto nyo na rin ba pagdating ng panahon na maging inventor din kayo? Yes. Talaga. Anong pangarap niyo sa buhay? Ako po, lawyer or scientist. Wow, ikaw? Doctor po or O kaya bagay talaga kayo rito. So, and we like po talaga technology since we were so yung first time nyo ngayon mauulit dahil yun talagang gusto nyo ba? And we do coding po kasi in
activities. So, we thought po that it will really help na makakita kami ng mga examples sa mga science festivals. Sigurado yun. Alright, thank you so much sa inyong dalawa. At Thank you. sana matularan din kayo ng ibang mga kabataan. Thank you. Ayan, so ako naman ang ini-interview ng dalawang cute na mga kabataan. So, anong tanong niyo sa akin? Kaya personally, nagkagala-gala din po ba kayo sa mga Nagkagala-gala din po kayo sa mga Sa mga? Tinitingnan nyo ganito po. Ay, oo. So, iniikot namin syempre kasi para alam natin kung ano yung mga bago ngayon na teknolohiya. Kasi, syempre taon-taon yung iba. So, paano yun na makikapit sa pang-araw-araw na pamumuhay and paano din nila yun na bakit yun ang inimpento nila. So, yun ba, tas pinupunduhan ng gobyerno, diba? So, ganon, syempre kailangan natin umusisa kasi mamaya din, yung pag-ikot-ikot natin, yung nakita natin, yun din naman ang kailangan natin. Diba? So, tsaka hindi lang yun, namamangha ka din doon sa mga inventor. So, na-inspire mo ka din. So, para bang kung kaya nila, parang kaya mo rin siguro din. So, iba-iba kasi yung story. So, yun. Tsaka, para nakaka-update tayo. Hindi tayo nanguhuli sa uso. Diba? So, yun. Last question ako. Sa tingin niyo po, magte-take over ang technology like in these future years po? Yes! Kasi, una, ang technology pa, halimbawa ngayon, yung ginawa nila, pwedeng, yung parang nagbabago, di ba? Kasi, di ba, halimbawa, naka-invento ka ng refrigerator na high-tech, tapos, pindot-pindot lang, di ba? Eh, ngayon na-discover mo na parang, kung ako inventor, na meron pa mas mapapabilis. Kaya, talagang may pagbabago. Hindi tayo manatili talaga. Kasi, yung kung ano yung kakulangan niya, tas yung bago, mas mabilis. Para sa akin kasi, mas dapat lagi tayo nakaka-update kung ano mga bagong technology. Kasi, mas pinadadali, mas pinagaganda. Yes. Diba? So, o yun, natin. For now po, last na po. Kasi, in the future years naman po, mas rarami and rarami din po naman yung mga tanong natin. So, for now po, let's stick sa mga questions na kaya muna natin tanong and isagot. Cute. Tama. Ako naman, ito ang ko. So, hindi naman lahat ng innovation, sinasang-ayunan ko. Hindi rin lahat ng about sa science, sinasang-ayunan ko. Ang sinusuportahan ko is with a heart pa din. Yung humanitarian. Tapos, kasi may mga innovation na hindi na pala nakakabuti. So, titingnan din natin yun. Yung mga nakakabuti lang po sa environment, economy lang po yung Tama. Ganon. Tapos, alam natin, dapat advance din tayo mag-isip kung paano advance tayo gumawa ng innovation. Kung ano yung effect sa kalikasan, sa earth, dahil sa susunod na generasyon, yun ang titingnan natin. Yun ang susuportahan natin, may innovation, para sa atin. Yun. Hi, anong pangalan mo? Ako po si Lyra Isabel Calican from Holy Family Academy. Anong school ulit? Holy Family Academy. Holy Family Academy. So, ano masasabi mo sa event ng Kasyensayahan or RSTW ng Calabarzon? Marami po tayong matututunan sa event na ito, katulad namin dito sa Philippines. Natutunan po namin na yung mga palay po, kailangan po maka-adapt siya sa climate change para naman po hindi tayo maubusan ng palay dito sa Philippines. Ang galing. Para naman po, di ba po tayo ngayon ang #1 importer ng bigas. So, sa mga magitan po na pag-research, kagaya po na, matutulungan po ito, matutulungan po ng ganitong mga aktibidad ng ating. Alright. Thank you. So, taon-taon ba susuporta ka na? Ano pangarap mo? Mag-isang accountant. Pero at Malayo least po. Hindi, at least
Kakain ka ng bigas. Alright, thank you so much. Alright, so nag-uumapaw ang kasensayahan dito sa Calabarzon dahil magtutour din po tayo sa Mayo Yummy Food Corporation na trade name po yung Boy Panadero. Kaya ito ay pupuntahan natin. Yan nga po sina Sir Norman Ray Ramos ang may-ari ng Mayo Yummy Food Corporation. Tingin sa ating kaalaman, yung Mayo Yummy Food Corporation po pala ay nag-trade name ito na Boy Panadero. So nagsimula yan noong 2013 na maliit pa lamang po yung kanilang bakery diyan sa Calamba, Laguna. Kaya naman ay pumatok ito sa masa. Kaya ay nagkaroon sila ng malaking pangangailangan sa production. Kaya sila lumapit sa DOST para mag-adapt sa programang setup. Opo. Sir, cut ko lang konti. Balik ko lang po yung sinabi nyo. Doon po kayo sa Sydney, diba po? Hindi po kayo natukso doon. Na doon na lang po kayo mag-develop talaga ng tinapay. Kasi syempre po, medyo malaki ang kikitain mo doon. Hindi ba kayo, hindi nyo naisip na doon na lang po kayo? Bakit bumalik kayo sa Pilipinas? At dito nyo dinala? Anong nagtulak sa inyo po? Alright, so kasing sayahan talaga dahil ang mga MOA signing ay makabuluhan din. At ayan pa yung ribbon cutting ng Tikmi. Ito po ay mga local products natin na dapat talagang tangkilikin natin para maging kasing sayahan din yung ating mga small, medium enterprises dito sa ating bansa. Alright, so tuloy-tuloy lamang. Yahan or kasensayahan, ibig sabihin, itong Regional Science Technology Week dito sa Calabarzon ay talagang masaya. So, kaya natin paano celebrate itong Regional Science Technology Week dito sa Calabarzon. Kaya puntahan natin ang bawat cluster at ano ba yung mga masasaksihan natin. Kasensayahan kasi masaya nga itong magaganap. Happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito tayo ngayon sa DOST Calabarzon para sa Regional Science Technology Week. Sa temang kasensayahan. Saksihan natin itong kasensayahan or kasensayahan. Ibig sabihin, itong Regional Science Technology Week dito sa Calabarzon ay talagang masaya. So, kaya natin paano celebrate itong Regional Science Technology Week dito sa Calabarzon. Kaya puntahan natin ang bawat cluster at ano ba yung mga masasaksihan natin. Kasensayahan kasi masaya nga itong magaganap na selebrasyon ng RSTW dito sa 4A Calabarzon sa pamumuno ng ating napakasigasig o tinatawag na Wonder Woman na Regional Director na si Ma'am Emelita Bagsit. At ang mga director ay darating din. At yan po ay ang alam. Alright, so libutin natin ang Regional Science Technology dito sa Calabarzon. At yun nga ay marami tayong makikita dito na talagang kailangan natin sa mga araw-araw na ating buhay yung mga teknolohiya na mga bago. Kaya yan po ang pagsisikap ng ating mga opisyal ng gobyerno ng Department of Science and Technology kung ano pa ang itutulong sa ating mga kababayan dito sa Calabarzon. Kaya sana mag-enjoy po tayo na makita at napilitin natin or gawin natin sa ating pang-araw-araw na ating pamumuhay na nakikita natin kung ano yung natin dito sa nagaganap na Regional Science Technology. Right, so yung lingkod ay lagi po magbibigay sa inyo na impormasyon hingga sa sensya at teknolohiya. Dito naman yan sa DOST Calabarzon. Alright, para lubusan yung ating kasensayahan sa Calabarzon ay dapat saksiyan natin yung mga sensya at teknolohiya at mga inobasyon. Kadalasan dito ay mga foods innovation at meron pa rin mga dating inobasyon na kung saan ay magagamit pa rin natin at
Ayan, so napaka-smiling face talaga ni Director Emilita Bagsit. Kita natin. So nag-i-enjoy kasama ang ibang mga opisyal ng DOST. Si Sancho Maborang, kita mo kahit siya ay hirap maglakad, talagang ini-enjoy niya ang mga inobasyon ng ating mga kagababayan dito sa Calabarzon. Ayan na yung ribbon na cutting ng TechMe na ito ay puro mga food innovation. Kasama syempre yung DOST Rizal at mga inobasyon ng ating mga kamagsasaka na riyan din. Ayan ang TechMe. So sinimula na ang opening niyan at maaari na tayong bumili ng mga local products at quality naman ito at affordable. So ayan ang cluster ng iba pa, PHSA at ang UPLB ng Los Baños, Laguna sa kanilang mga inobasyon, mga foods kadalasan. At ayan, so mga sabon, corn na talagang pang-pandemic na yon, pwede na itong tatagal. Ayan, so UPOU na riyan. At ayan, ang Golden Rice Native Food Products, Rizal Cacao Growers Industry, and Chicharon Food. Ay, nako, natikman ko yan. Napakasarap. Lahat yan natikman ko na sa mahabang parang pala iyan, ano. Yung iba, ayan, at saka yung kasoy nuts, napakasarap. Ayan ang ating mga kaibigan dyan sa DOST Rizal, lalo na kay Ma'am Jessa May, special mention yan. Alright, so pakinggan natin si Director Emilita Bagsit at para din doon sa mga ibang nagbibigay ng mensahe dito sa kasensayahan at may mapupulot po tayo ng mga impormasyon na magagamit natin sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kaya mag-enjoy lamang at pakinggan ito. Activities in the Philippines, a nationwide deployment funded by the DOST PCHRD. And in last March 2023, the 2023 RX-Bac Summit was held in Tagbilaran City, Bohol, where we celebrated the achievement managed micro-hydropower projects in Cayabo, Tanay Rizal Province, which aims to establish and operate a pilot which ultimately helps communities. As you can see, this has been a core goal for our office. These are just some of the projects that our agency offers. Everyone, I invite you all to view, wonder about our centerpiece and booths to learn more about our projects. On the other hand, these are not just the accomplishment of DOST Calabarzon, but success stories of people through the help of STI, the spirit of the Filipino Bayanihan, and the undying dream of every Filipino to have a better life for themselves and the community. Also on the first floor, we can see the participating member agencies of LBSCFI, where they feature the latest STI their agencies are offering. Sa second floor naman po, makikita po natin ang RSTIW exhibitors, which features other DOST agencies and DOST supported companies that DOST Calabarzon collaborated for years. Ngayong umaga, taas na rin natin ipinagmamalaki ang muling pinagsama-sama ang 38 assisted MSMEs ng DOST Calabarzon para sa isang engranding selebrasyon ng sikat na tikiman sa Calabarzon, ang TICME, Teknolohiya at Inobasyon, Kaagapay ng Micro-Enterprises. Tampok po dito ang mga produktong pinagbuti ng agham, teknolohiya at inobasyon. Ipinagmamalaki rin po natin na ngayon ay ganap na rehistrado na trademark ang TICME. Isang pagpapatunay na ang ating pong patuloy na commitment na palakasin at pasiglahin ang ating mga MSMEs sa Calabarzon.
From 18 to 2020 to 22 of September, we have a lot of fun and interactive activities for you to participate in. To our viewers online, you don't have to worry because these activities will be live streamed online through the Facebook page of DOST Calabarzon. Later today, we have the Techno Forum, which focuses on ethics and usage of artificial intelligence in the current climate of its uprising. This forum is spearheaded by LBSCFI, and Dr. Bandelaria can further expound on this. Tomorrow morning, we will be having the first ever Regional Robotics Tournament or RoboClass 2023 with the theme Conquering Ideation, Imagine, Ignite, Inspire, in which we aim to foster the competitive fire of high school students through line tracing, sumo bots, and poster making. Let me mention that this RoboClass po ay in partnership with Laguna State Polytechnic University. Tomorrow afternoon, we will have the first ever Regional Science and Math Quiz Bee in partnership with the Philippine Science High School, Batangas Campus, in which we strive to inspire the next generation of scientists and mathematicians of Calabarzon to continue their path of knowledge to ultimately help and serve the country for tomorrow. In the formative years of these students, we aim to concretely give the idea that STI are not just numbers, statistics, and research, but as fun and exciting field. Pasensya na po, ni-rundown ko po kasi mga activities. So on the 20th, we will be having the Smart and Sustainable Communities Conference at the Umali Auditorium of the SIRCA, where local government units, representatives, and officials from the region will be having a whole day discussion with presentations from the chairman of the Smart City Network and executive director of the Smart Cities Council of ASEAN, with headquarters in Singapore, Dr. Kok Ching Tai, and the president of the Philippine Academy of the Philippines, Attorney Engelbert Caronan, and the City Mayor of Santa Rosa, Laguna, Honorable Arlene Arcillas, and many more. Additionally, we are aiming to mirror or regionalize the national level MOU signing of DOST, DILG, DICT, and DAP regarding partnership on smart and sustainable communities through our own MOA signing. On September 21, we will be having interactive tech talks where we will discuss and feature technologies and interventions developed and funded by DOST agencies, which will be showcased and presented in public. We will feature technologies and projects concerning food processing in conjunction with the Tikme Food Bazaar. After that, we will be featuring hidden talents of our representatives from various schools through our Aghamazing contest. On the last day in the morning, we will be conducting a program for junior and senior high school students titled IP Explorers, Primer on Intellectual Properties and IP Rights, which focuses on encouraging these young inventors that through DOST, their ideas, inventions, and innovation can and will be patented with the assistance of our agencies. And lastly, we'll have the closing ceremony with the culmination of our celebration. Will end with a bang, recognizing the efforts, triumphs, and ingenuity of our contestants, exhibitors, and partners. I am hoping for your participation in the final. Those who are joining us online. As the president of the Los Baños Science Community Foundation Incorporated, since 20 months on our mobility, we can gather without our masks. We can see everyone clearly, and for that we are very, very thankful. I have said that this is the biggest so far, grandest probably, no, Director Emmy.
Thanks to DOST Calabarzon for that wonderful idea of a back-to-back celebration of our 2023 Ciencia or our Science Festival with the Regional Science and Technology Week. Of course, DOST is one of LBS-CFI's most active members. Salute to you, Director Emmy, for this wonderful idea. Just to give a brief background about LBS-CFI, we started with humble beginnings. Again, with support from DOST, we were able to really thrive through the years. From 10 public and private science institutions in Los Baños, who formed the Los Baños Science Community in 1984, it started to grow. The foundation, the organization started to grow. And on 23 March 2011, we were officially registered at the Securities Exchange Commission as LBS-CFI. So from 10 members, we now have 25 actor member agencies, and we can say that through these 25 member agencies, buhay na buhay ang siyensya. At ang siyensya dito sa Los Baños na tinatawag din natin na Special Science and Nature City of the Philippines. LBS-CFI is a non-profit organization with a vision to make Los Baños a vibrant center of science and technology excellence and to build a prosperous, environmentally conscious, scientifically oriented, humane, and united community living in harmony with nature. So yun po yung guiding principle ng ating foundation. And we believe that science and technology are essential. Higher education institutions and the state universities and colleges. I hope that whatever technologies and whatever achievements you will present to us for this week will eventually be commercialized. We are now very biased. RSTW dito po sa probinsya ng Laguna as our host province at sa region ng Calabarzon. Maraming salamat po sa Speaker, Secretary Dr. Renato U. Solidon Jr. Second District of Laguna, Honorable Miguel Hernandez, Governor of the Province of Laguna, Honorable Anthony Miss Enrita P. Bagsit, University of the Philippines Los Baños Chancellor Dr. Jose V. Camacho, Los Baños Science Community Foundation Incorporated President, and UP Open University Chancellor Dr. Melinda Bandalaria. Distinguished guests and fellow citizens, a pleasant day to all of you. Foremost, I would like to extend my warmest support and congratulations to DOST Calabarzon and the Los Baños Science Community Foundation Incorporated for organizing this week-long celebration for our fellow and potential science advocates in the region. Dubbed as the Cienciahan sa Calabarzon 2023 Regional Jurisdiction of such events, extend our cause to be one DOST for you, especially in shaping the well-being, wealth creation, wealth protection, sustainability, and governance of our societies. In an age defined by rapid change and global challenges, contributing significantly to our led to longer and healthier lives, from vaccines to medical imaging, these advancements have not only increased our life expectancy, education, and entertainment, ensuring that well-being extends to knowledge and cultural enrichment. This can be achieved through strengthening partnerships in all sectors of society. In fact, just recently, the DOST have partnered with the Philippine Economic Zone Authority, PEZA, and the Philippine Association of State Universities and Colleges, PASO, to establish knowledge, innovation, science, and technology KISS parks and ecozones in our SQCs to foster R&D and techno-partnership. The engine of economic growth in the modern world is driven by innovation and technology. New industries and job opportunities emerge from scientific discoveries and technological breakthroughs.
and small enterprise to the lifeblood of our economy. These sectors have not only created immense wealth, but have also fostered economic resilience and adaptability. Likewise, securing wealth and resources is just as vital. Technology safeguards our financial assets, personal data, and even national security. Scientific advancements in climate modeling and disaster preparedness protect us from the adverse impacts of natural calamities, ensuring that our wealth is secure for future generations. The DOST recognizes this crucial role in providing science and technology-based solutions to minimize the adverse effects of climate change and other calamities in the country. Our Handa Pilipinas exhibition provides an avenue to showcase and engage our communities in disaster preparedness and resilience to protect our resources. The challenges posed by climate change and environmental degradation require innovative solutions. Science provides us with a deep understanding of our planet, and technology allows us to develop sustainable practices and renewable energy sources. Innovation in agriculture and resource management is essential for ensuring food security and the responsible use of our natural resources. Sustainability is not an option. It is an imperative for the efficiency of government operations, promote citizen engagement, and improve the delivery of public services. Good governance is not achievable without embracing these tools. DOST is closely working with its partners to fast-track the transition of our local government units into smart and sustainable communities. In conclusion, science, technology, and innovation are the cornerstones upon which we build a better future. They are the driving forces behind progress, prosperity, and Alright, sustainability. so yan po ang mga mensahe ng ating DOST government official. Napaka malupit at makabuluhan at ang inyong lingkod din nakikinabang. So napakasaya sa kasinsayahan dito sa Calabarzon. Kaya tuloy-tuloy lamang at marami pa tayong mapapakinggan dito sa Happy Morning Show. Ms. Anita P. Bagsik, Regional Director of DOST Calabarzon, as witnessed by Engineer Francisco R. Martilla III, Assistant. Once again, thank you very much to our signatories and representatives from the two government agencies, DOT and DOST. Maraming salamat. Treatments, mga materials para ma-enhance ang science and technology. So we are so lucky na nagkaroon kami ng chance na magkaroon ng science center. Yung ating mga bata dun sa sinasabi natin, geographically isolated and disadvantaged areas. Eh talagang disadvantaged din sila in terms dun sa access dito sa ating mga science center dito. So sabi namin, bakit hindi natin ilapit yung science center doon sa mga bata na hindi makakapunta sa Metro Manila. Merong gaps talaga when it comes to that. So, yung mamulat yung kanilang kaalaman at ma-stimulate natin yung kanilang interest. Sa tingin ko, mas matututo tayo kung makahawakan natin yung theory. Especially kung malalaro mo, hindi ka lang natututo na iniisip lang kung ano ba yung sinasabi ng textbook, pero kapag lalaroan mo siya, makikita mo paano
paano talaga nag-work yung mga theories na yun by this equipment or mga models or tools na makikita natin sa ating science sector. So yung enhancement ng learning, magiging experiential learning siya para sa ating mga estudyante. Nakita po namin ang success ng programa namin sa DOST ay nakapag-alay sa mga operasyon ng local government. Kaya kung yung aming mga successful projects ay yung projects na talagang malakas ang suporta ng local government. DOST says is closer to young learners and educators from geographic advantage areas in Quezon Province. In 2017, as part of the late DOST Calabarzon once again initiated the crafting of the project. Same as the previous phase, DOST Calabarzon submitted their project proposal to DOST research for funding. The Darius project was then approved by TC's Governing Council last November 5. Hindi niya alam kung paano mag-umpisa. Isang araw, mga kagaya niya gustong mag-submit ng project proposal at funding assistance. Nagmadaling hindi ng bahay si Dario para i-check ang tinutukoy na online platform ng DOST. At na-discover niya ang Darius Customer Portal. Ang Darius Customer Portal ay isang web-based online platform na nag-develop ng DOST Calabarzon Management Information System Unit para sa mga customer na gusto mag-submit ng project proposal at mag-request ng funding assistance. Ano-ano ang mga use and function ng Darius Customer Portal? Makikita sa landing page ang project summary map ng mga DOST Regional Office funded at managed projects. Para madaling maintindihan ng mga customer, ito ay binubuo ng mga marker para sa project title, type, status, sector at location. Naka-display din dito ang mga announcements and update mula sa DOST Regional Offices. Makakapag-inquire naman ang mga customer ng information sa services, programs, projects, and activities mula sa DOST Regional or Provincial Office gamit ang Inquiries module. Ibigay ng DOST. Ngayon, mas nilipunta nila ang kanilang accessibility sa kanilang services sa pamamagitan ng pag-install ng bagong system na ito. Kaya naman, nasaan ka mang lugar ay maaari ka lang makapag-apply ng kanilang assistance. Ang po yung system na ito para sa mga gusto magpagaling ng pag-apply ng DOST at ang iba pa. So, napaka-convenient ng gamitin, hindi ko na kaya nila sa kailangan kung mag-apply. Important na lang kaya mag-apply. At pwede mo naman lang talagang gusto sa business na gusto yung pagbilang sa tulong sa DOST for making this portal for us. Thank you. Pakaganda po na ako sa ito para sa tulad namin na sa malalayang komunidad at mga kapansanan. Ang ganitong makabagong pamamaraan ay nakikita sa aming oras at pinasyan, pero makukuha pa rin namin ang tulong na aming kailangan sa DOST. Indeed, it is an innovative technology and web design to reach and provide customers with an online platform for request-related services, products, and accessories projects are being offered by DOST overall. The development is targeted to testament to the DOST overall commitment to quality service. It will have a huge impact on the customer experience and streamline the process of the application. We have to take different project projects.
Ngayon ay tuwang-tuwa na si Dario at ang kanyang mga kapwa-proponent sa laki ng tulong at pinagaling serbisyo dala ng Darius Customer Portal. Currently, patuloy na ang pag-upgrade sa Darius Customer Portal para sa mas epektibo at mas madaling proseso ng financial aid assistance, inquiries at project assistance. Mula sa DOST Calabarzon at Management Information Unit, maraming salamat po. So, magkakaroon ng press conference para po sa mga iba pang katanungan na ating mga kasama sa pamamahayan tungkol po sa kasensyayahan ng RSTW ng Calabarzon. Kaya alamin natin at pakinggan natin kung ano pa po yung ating pagkukulit dito na gusto nating liwanagin. Right? So, yun po at titignan natin ngayon kung ito po ba ay talagang kailangan puntuhan ng ating gobyerno yung mga inovasyon, ito po ba ay talagang magagamit sa pang-araw-araw. Okay, so sasagutin ni Director Emilita Bagsit yung tema ng kasyensayahan. Bakit yun ang kanilang tema? Alam natin sa tema pa lang ay parang kasiyahan na, no? So bakit ba masaya yung mga inobasyon na meron? Regional Operations, Yusek Sancho Ipabora, our Regional Director for DOST Calabarzon, based in Adelita Tibagsin, the UPOU Chancellor, President Candelaria. Of course, we also have here Mayor Anthony Rubino. Yeah, Anthony Rubino. And our Undersecretary, DOST Undersecretary, Dr. Ted Gatchalian. Yes, our DOST Undersecretary, Dr. Ted Gatchalian. So, naririnig niyo po kami? Okay lang po kahit walang microphone. Kailangan mag-gagon. From Manila Times, Miss Claire Bulletin, Miss Del Nazario, Miguel Antibola, Joe Narisa Viscos, GMA News, Robert Maico, Robert, South Coast DHK Balba. For our MSMEs to be able to acquire technologies in relation to Industry 4.0. And with this, we are now assisting our MSMEs, let's say e-commerce, machine learning, automation technologies, AIs, and others. I can say that this is quite timely because in the past we are only assisting the MSMEs on very conventional and basic technologies. The kids episodes that Happy morning po. Congratulations sa Calabarzon. Ma'am, ang tema po is kasensyayahan. So, alin po ang innovation ngayon na talagang kasensyahan po ang ating mga kababayan dito sa Calabarzon? And pwede po bang malaman kung ano po yung next natin na talagang mas kailangan na innovasyon ngayon dito sa ating sa Calabarzon po para po magamit na natin? Yun nga, maging masaya o kasensyahan ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ma'am Nalisa, sa your question. Sasagot ako and then si Ma'am magsasagot din siya on behalf din sa ating Las Bañas Science Community Foundation. So sa Calabarzon, siguro ang pambato natin sa kasyensayahan na pinag-usapan natin dito kasi yung kasyensayahan na ating tamis kasi dito naka-exhibit sa just outside this natin yung ating tikwe. So partly, sagot dito sa tanong ni Sir Galina, paano kami nakakatulong dun sa ating mga MSMEs, yung teknolohiya at innovasyon, kaakibat ng micro-enterprises. So yun yung ating isa sa mga main feature nitong ating kasyensayahan. And of course, may mga contest tayo, may RoboClass, may Regional Science and Math Quiz, at syempre yung isang, I'm supposing na bago ito, yung Art Amazing. Kung paano ba natin ipakita yung, o iparating, o i-advocate yung science, technology, and innovation in a very creative way. So yun, hindi talagang
tinatawag na Smart and Sustainable Community. So, on Wednesday, yun pong mga nandito at yung mga nasa FB Live natin, lalo yung ating mga LGUs, we are inviting you. We have invested para sa international na consultant para siya ang mag-speak dito. And also, we have imported regional director from DOST Region 2 dahil sila yung lead region ng Smart and Sustainable Community. So talagang jam-pack tayo ang ating mga programa at kumbaga sabihin natin, walang maiiwan sa laylayan ng ating mga audience dahil from students, MSMEs, LGUs, national government agencies, ay sinigurado namin na pag pumunta sila dito, ay meron silang takeaway or may take-home na kung hindi man yung napili nila dun sa aming bazaar, ay yung knowledge na makukuha nila dito. Not only from DOST, but from the 24 other member agencies of the Spanish Science Community Foundation Incorporated na explain ni Dr. Bandilan. Salamat, Director Ernie. Yung po kasing siyensya yan, taon-taon yun ay sinasagawa. At ang objective talaga, sabi nga isa, ilapit natin yung agam at teknolohiya doon sa mga tao sa komunidad. Kahit po yung title ng aming organisasyon ay Los Baños Science Community, sinasama po natin yung mga malapit nating komunidad. Kaya po mag-imbitasyon tayo sa mga eskwelahan, sa mga gustong makaalam talaga ng mga latest innovation sa science. Kanina, in-explain ni Yusek, ito ang ginagawa ng DOST, marami silang mga pagdadaligsik na ginagawa upang higit na may sulong ang ating agam at teknolohiya. Ngayong taon, so taon-taon ang siyensya yan, ngayong taong ito, natuwa naman kami na ang Regional Science and Technology Week ay dito rin ginawa sa Los Baños. Kasi iniikot nila yan sa buong region, So ngayon, pinagsamang puwersa ito, yung paglalapit natin sa tao, sa ating komunidad, yung agam at teknolohiya, paano ito makakatulong sa kanila, konkretisasyon yung ginagawa ng LPSCFI, from the research, sabi nga natin, from the research, hanggang sa paano gagamitin, at paano ito sinasagawa ng iba't ibang ahensya ng Los Baños, ipinapakita po natin ito sa ating siyensya. So, different agencies, makikita po natin paano nakakatulong ang teknolohiya natin, ang agam at teknolohiya, kung paano ang different member agencies ng Los Baños Science Community Foundation ay nakakapagpaabot ng serbisyo, knowledge, etc., services and products sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sabi nga, walang maiiwan. Kasi sa bawat sektor ng ating lipunan, meron tayong products, services, and knowledge na pwede nilang magamit. Ngayong taon ito, kaya tayo natutuwa kasi may artificial intelligence tayo, meron tayong yung robotics natin, ganyan. And then, we are enhancing the participation, especially of our young people, through these different activities ng pinagsamang LPSCFI at ng DOST. Of course, with the support of our, napaka-strong po ng support ng ating LGU. Hindi po kami Los Baños kung wala ang LGU, So yun po, kami yung tulay. Ang Los Baños Science Community Foundation, ang tulay para higit natin maipaabot sa ating komunidad yung ginagawa ng DOST. So yun naman po doon sa bahagi ng LPSC. Kami po ni Mayor Ernie, yung sinabi ni Dr. Bandilan. So, good afternoon po sa ating lahat. Tama po yung sinabi ni RD, sa ni Ma'am Pandilaria. We are all connected. But now I'm gonna speak for the LGU. We are called Los Baños is called the Science and Nature City of Filipino. Okay? And we want to be the leading town or municipality in terms of science, agriculture, and so on. So how do we do that? Of course, we fully support the different agencies and institutions dito sa ating bayan. Dito sa ating administration, we make sure that whatever innovation they have, the LGU is at their back. If we can fund it, we fund it. So those are the small steps
ano ang advantage? Not just in livelihood, daan-daan libong livelihood ang maibibigay natin Los Baños alone, but in the whole province, but also the UP students and some students outside UP can have their OJTs there. Kumbaga, they will have first-hand experience dun sa totoong mundo ng ating mga IT parks na yan, dun sa ating mga technological companies na yan. So that's a very great news, RT, because that will really boost our vision to be the leading town or municipality in terms of science and technology. And itong nangyayari ngayon, Sensaya, these are baby steps. These are baby steps, small steps, but this helps a lot pagdating po sa ating community. And again, with all our cooperation sa different agency, local, national, academic, magagawa po natin yan, ating vision. Alright, thank you po. Para may marating tayo, magiging at ayan po yung ginagawa natin sa Los and I think yun po yung dapat gawin sa ibang bansa. Very fast for their districts. But the problem is there are requirements in putting a missile in their district or in their province. Malaki yung requirement. Sa lupa na lang, kailangan ang isang missile lang merong 5 hectares. That's the minimum. So, unless an LGU is willing to give that much land na i-donate sa DOST, they cannot be assured na malalim yan. Kasi you have several requirements sa, diba, meron kayong door. Alright, so pupuntahan naman ang team ng Kasensyahan. Etong project na naging matagumpay sa title na Enhancing the Production Process of Mayo Yummy Foods Corporation through Acquisition of Automated Equipment. So ano ba tong high-tech na mga machine na ginagamit dito sa paggawa ng tinapay? Bukod sa ating kaalaman, ang Mayo Yummy Food Corporation ay kilala sa trade name na Boy Panadero na nagsimula ito noong 2013. Ito ay nagsimula sa maliit lamang na bakery doon sa Calamba, Laguna, pero ngayon naging matagumpay. Kaya dadalawin din ang buong team ng media para alamin natin kung paano ito nagsimula at ma-interview yung mag-ama na silang nagsimula nitong company at ang istorya nito na galing pa sa Sydney na nag-training pa talaga. Alright, so bukod po sa ating kaalaman, ang Mayo Yummy Foods Corporation ay nag-ask po sila ng financial assistant para sa DOST Laguna para doon sa programang set-up. Kaya naman, na-enhance at na-process yung production ng mas maayos at mabilis. Kaya aalamin natin at pupuntahan talaga itong cleaner production technology na kung saan ay ang FNRI Technologies po ang nag-enhance para ibigay ang Nutriban. Kaya ayan, kasama natin mga government official ng DOST at nariyan po ang lahat at ganun din naman po ang mga kasama natin sa mamamahayaga. Okay, so mag-enjoy tayo sa pagtutour dito sa Enhancing the Production Process of Mayo Yummy Foods Corporation through Acquisition of Automated Equipment. Sige po. Pwede na po tayo, sir. Tayo. Party lang, ma'am. Meteo. So, isa pa po. Ayan, Nox. Wala po bang sizes ito? May nakikita dyan. Sino o-operahan? Diyan kayo masaya. Parang naging masaya pa. Si Sek, yung Sek, tinan mo, para ka na-operahan. Buga na hangin. Kasali ka pa rin na masyado steady. Kunyari nakaganyan naman ako. Dapat. Sa shower, alcohol. Marami ka pang alcohol. May alcohol pa.
birthday to parang po sila ay mga related sa bakery. Dapat ay may Nutriban sila. May production ng Nutriban. Pagpuproduce po sila ng Nutriban. Pero ano naman, wala namang competition. Opo naman. Ano Kasi naman po? malaki ang market nyo rito. Sir, yung aming mga taga-Nutriban ay kumukuha pa ako. Grouping box yan, ano? Si Nutriban. Opo, Nutriban. Gano'n kalaki ang demand. Opo. That is why, iba rin ang model mo. Kasi in other regions, hindi gaano malaki ang demand. So, nililimitahan yung adaptor para hindi magkaroon pa ng competition. Kasi baka mamaya, pagka nag-compete, well, especially now, yung malalaki lang ang magsusunod, marami pa. So, ito sila, saan sila nagsusupply? Meron po silang project ata sa DepEd. So, sila Yes, naman. kasi equal po yung kanilang procurement. So, muna nakukuha po namin dito is yung project with LG. Yung, and then, sa kanila, okay naman. Opo, kasi sir, other than this, yung product po ng Nutriban naman po, ay marami po silang product. Parang ang brand po nila yung Boy Panadero. Nag-remix sila ng Ano ito? Pandesal? Sige. Oh, sige. Sampun mo nga. Ang laki. May susupply po sila sa mga science park. Yung 3 minutes lang. Ang panggatong-gatong, ano? Eh kayo magkano per kilowatt-hour? Yung sa ano nyo, yung pagkutsumo sa kuryente. Enough ba para kumita ng maayos? Kasi sa ibang region, mahal per kilowatt-hour. Ngayon, ang mura ay sa Actually, dapat talaga puno para makasave sa kilowatt-hour. Oo, sa money. Pero the same din po ang time. Whether puno siya o hindi siya puno. Sino na yung mga customers mo? Sa ngayon, puro online ang customers namin. Dapat meron kayong mga distributor sa mga subdivision. Okay. Pero yun po sa science park mo. Nag-ano ka pa rin? Kasi natutun sa ano mo. May bumibili sa amin na kantin doon. Yun ang kantin po siya hindi naman ang science park. So, sila po yung nasusupply ng mga bag, mananatunan. Kasi ang product na talaga is more than transport. Yung Nutriban daw, tinatanong ni sir. Yung Nutriban po, yun po ay talaga nakampana na po nila. So, ano na po kasi nila, kaya hindi po natuloy na yung taon, yung kanilang FDA. Oo, ang linis Opo, yun po yung nila, prioritize po nila yung kanilang FDA po. So, nakampay po sila sa amin, price talaga ng plano nila, yung sa Nutriban. Nakaano na po sila. Pagka dito na tinapruba ng FDA, hindi ko na makalain. Ano ang investment nyo rito? Sa building, mabuto ng 5 million. 5 million. Sa equipment po? Sa equipment, umabot ng 6. Mga more or less 11 million. Ano na ho? Sir Manny, tanungin ko kayo, nabawi na? Ay, wala. Nag-umpisa pa lang. Bago pa lang. Yung upgrading, sir, pero Yung upgrading, nag-umpisa pa lang. Set up. Dati kasi, napakabilis ilang trays ang capacity nito? Ilan? Ilan? May almost 10%. Increase in production. Wala naman. Kasi very well accepted na yung quality ng Kaya na po talaga
So, parang nakatipid kayo sa tao. Pati ano, sa staff. Konti. Pero ang laki. Pati sa Ayala Labangon, nakakarating kayo. Yung produkto. Tagalog po kayo. Sir, gaano po kadami yung staff nyo rito? Gaano kadami yung staff nyo? Sa akin po, 10 po ngayon ni 5. 5 lang? Bali, hindi, total staff. Bali, 8 po kami lahat. Opo, so, pero Ilan mas... lahat po? Pero... Ilan ang baker nyo? 5. 5, Kasi pero... wala ka naman nang gagawin eh. Pero mabilis po yung production. Malaki po yung production niyo. Konti lang yung Kasi staff. meron ng makina eh. Unlike nung masa-masa pa, daming tao, tapos matbaho. Time. Ano po yan, naka-timer po siya. So, kahit po saan naman nakasasend po siya. Automation. Sa industry, when you set up actually, sa buong pagbibisita ko sa region, ito yung pinakamagandang equipment, yung rotary oven. Sir, masusunod po next year, meron na tayong robotics. Kaka-approve lang po natin. So, next RSTW, doon po kayo dadalhin sa may robotics. Robotics na. Sa may robotics ni, ni RTJC, si Bauer Tech. Ay, nako, kailangan kayo pumunta. Kasi doon, wala na talagang human intervention. Ano ba po ay specific lang sa pang-building? Okay. Parang never visit sa Si Energy, meron. Ito yung Filipino company. Distributor dito. Pero mga imported din ang kanila makina. Saan nung galing? China? Meron China, meron Taipei, meron sa Europe. Pero ito, saan ito? Taipei. Saan po ito? Stainless. Anong grade? Anong grade po? Ano yung grade? Elementary, high school, Hindi. Di ba po may 316 by ano? Good grade yan. Good grade Kasi di ba po may mga chemical Basta gamit siya. Ito ho yung mga food grade. Kasi sabi ni Sir Manny, kung reliable yung supplier mo, yun ho, may audit din. Ino-audit din bago i-distribute. 3 minutes yun yung ready. Lampas na eh. Habang ito, kasi balik Ang baking time mo na pandisan, 16 minutes. 1.6. Babaksak po siya yung ay. So sayang po yung pagkakataon. Lynn, liwanagin may mga terminology na ginagamit mo nga kasi medyo may double meaning. Pag pinasok mo ng mainit, lalabas. Ma'am Lynn, kailangan din yung mga terminology. Pagkado hindi mainit, babaksak. Yun na, yun naman. Pandesal, masarap. Gaano katagal, tumatagal yung pandesal ninyo? Kasi di ba yung traditional? Usually mga 1 week yan. Opo. Di ba po yung mga traditional na pandesal? Tapos ilang oras lang, pag malamig na siya masarap. Pero sa inyo po is 1 week. Mga 1 week. Wala. Ayun pa At pala. saka pag nalagay mo sa freezer, tumatagal yan ng 2 months. Pwedeng 2 months, 3 Kasi ang months. tanong ko po, di ba yung traditional Kasi pandesal, madali pagka malamig wala na. Bibilis namin ng marami, ilalagay sa freezer. Tapos nilalabas lang yung kakainin. So, ang galing. Meron kaming mga... Sir Manny, pasensya na ho kayo. Apa naman? Meron. Napakainit. May fruit coffee. May fruit. Marami. Isang ganito. Ano po? Yung anong lasa po, texture niya, hindi gusto ko sa galing sa'yo. Masarap. Yung Bumili kayo. Yung texture. Malambot. Ang kulang na lang ay kape. Ganda ng ganyang ada. Alright, so kasinsayahan talaga dito sa Mayo Yummy Food Corporation at talaga nag-enjoy ang lahat.
At ganun din naman ang inyong lingkod na talagang makita natin kung gaano kahalaga ang isang teknolohiya pagdating sa production. Ayan, so maibidensya. Thank you so much, Sir Henry De Leon ng STII. Para sa iba pang mga detalye, narito si Norman Roy Ramos kasama ang ating mga kasamahan sa mamamahayan. Lalo na sa tinapay. Opo. Sir, cut ko lang konti. Ibalik ko lang po yung sinabi nyo, doon po kayo sa Sydney, di ba po? Hindi po kayo natukso doon, na doon na lang po kayo mag-develop talaga ng tinapay. Kasi syempre po, medyo malaki ang kikitain mo doon. Hindi ba kayo, hindi nyo naisip na doon na lang po kayo? Bakit bumalik kayo sa Pilipinas? At dito nyo dinala? Anong nagtulak sa inyo po? Kasi meron akong disability. Na-experience ko dun sa nagtrabaho kasi ako sa Four Seasons. Pastry shop ako doon for 2 years. Towards the end, train na nila ako maging independent. Yung walang masyadong kasama. Kasi sa Australia, mahal ang labor. So, merong mga shift doon na ikaw lang talaga mag-isa. Lahat gagawin mo. Kaya naman. Kaya lang, naging problema ko yung communication. Tama, kasi, yung magmamanos. Yung mga tawag, hindi ko masagot. Kasi hindi ko maintindihan. Kasi yung accent nila, iba rin. Tama. So, na-experience ko dun yung magkaroon ng problema sa boss. So, I decided na bumalik at mag-business. Actually, ang tinitingnan ko sana doon doon mag-business. Kasi malaki opportunity rin po kasi sa inyo yun doon, di ba po? Kasi marami yung mga Pilipino nagnenegosyo doon. Ayun nga po pandesal. Opo. Kaya lang, gusto ko rin ibalik yung tinapay. Nakilala na ng mga natin, ng mga matatandaan natin. Para naman yung mga younger generations, ma-appreciate nila yung local breads. Kasi hindi ko na naririnig yung na-appreciate nila yung Spanish bread, mga pandekoko. Kasi yung mga nabibili sa mga panaderia dito, iba na. Hindi mo na ma-appreciate. Yun yung binabalik ko. Sir, doon ako nagkaroon ng idea na yung mga bakers na yon, hindi na nila alam yung tamang process. So, nagagamit. So, tinatabi nila yung sobra. Gagamitin nila kinabukasan. Parang similar doon sa Kaya nag-ferment sila talaga dahil may excess na yun. Pero, hindi nila alam kung paano gagamitin commercially. Yung maraming batch na gagawin, hindi nila alam yun. Kasi meron technique. Right. Hindi po ba nila alam gawin commercial? Hindi po nila alam gawin dahil hindi pa po na-develop yung technique before or yung technology? Or talagang hindi lang po kasama sa culture ng Pinoy baking yung... Kasi you need to understand science. So, ibig sabihin nun, kung gagawin mo yan, kailangan mag-aaral ka. Bakery technology. Kasi nalaman ko lang ito nung mag-enroll ako sa food tech. Sir, anong klaseng flour nung ginagamit po natin sa pandesal nyo? Anong klaseng harina o flour? Bread flour. Bread. Hindi, di ba po may class yan? You mean yung brand? Yung class A, class B ba yan? Di ba po may sinabi ganun? mong class A bread flour. Siguro po, bread. Oo. Kasi nga nawawala na yung Ganun sinabi siya kanina. Yung local breads, yung mga panaderia items na tinatawag natin, like pantecoco, Spanish. Opo. Yung sinasabi ko, nagde-deteriorate. Opo. Tingnan nyo, meron ba nagbebenta sa mga malls? Wala. Kasi bakit po importante na ibalik? Hindi kasi sir. It's part of our heritage. Di ba? I'm not trying to be para makabayan or something. It's part of our identity. Dahil sa technology, kaya malakas po ang loob nyo
Dahil sa etong technology nyo po. Ano? Yung machine. Yung Kaya, machine. yun ang dahilan ba't Kasi ang problema sa pandesal, Opo. yung pagkinat mo, Opo. tapos bibilugin mo. Opo. Alam mo yun, yung ganong trabaho, pagod ka na. Oo nga po. Kailangan mo ng maraming tao. Opo. Yun yung hindi natin kaya kasi ang labor. Yun po yung multiple Yun ang naglakas bread ng... molder. Yun po ba yun? Yung multiple bread. Yung molder. multi-forming machine. Ano? Multi-forming bread machine. Sir, last na po. Ano po yung ultimate dream nyo po para sa mga tinapay ng Pilipinas po? Gusto nyo po ba na makita siya sa mall or something? Ibalik natin yung prestige ng local bread. Okay. So, muna mga kape na local. Tapos isasaw-saw mo. Alam mo yung ganong klaseng culture. Kasi yung kumakalat na coffee culture ngayon dito, European influence. Yung mga pastry hindi Korean. Ayun pala. Tingnan niyo yung Korea. Hindi yung ganyan dati. Tama. Mga nag-aaral lang sa Europe, dinala nila sa Korea. Tapos ngayon, pinanopromote nila sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, pinanopromote nila. Sana tayo din. Sir, hanggang sa makakarating yung tinapay nyo? Hopefully, magawa natin yung nationwide. Yun muna. Then eventually, kung kaya naman natin na i-promote abroad, gagawin natin. Paano po sila makakabili kung may gustong tumikim? Through supermarket. Alin? Saan po sila pwedeng bumili kapag may gustong tikman yung mga tinapay nyo po? Kasi isusupply namin ito sa mga supermarket. Supermarket. So, anong supermarket? Lahat? Madami na po kasi. Oo, madami. Kasi, baka kasi kayo nagtataka, marami kami staff. Contractor kami ng mga malls. SM, Mega World, lahat ng mga major malls. So, kilala namin yung mga tao. So, it's just a matter of meron bang ibebenta. Kasi sa ngayon wala pa eh. Alright. Inaantay pa namin yung FDA. Matagal pa po. Matagal pa po. Yung... alam niyo yung LTO, Diyos ko, almost 1 year bago makuha. So yun ang problem yung yun. Product registration kung paano ang sistema nila. Pero hopefully, mas mabilis. When po expect niyo? Timeline. Supermarket release. Sana early next year makapag-start. Kasi magbabayad na kami ng ng loan sa DOST. Zero interest po yun, no? Kasi meron yan. Oo, sir. Meron ng grace period o 1 year. Sir, family of bakers na kayo? Or kayo yung nauna? Siya na yun. Siya yung baker. Siya yung tagapag-taguyo. Siya yung nag-start. Nag-start nito. Father ko, with the help of my brother. Ako naman, ayoko itong linya na to. Sa food talaga ang interest ko. Sir, ako isa na lang po. Ang tanong ko, ano pa po yung gusto nyong hilingin sa gobyerno? May kailangan pa ba kayong tulong? Sa FDA lang. Yun talaga. Yun na lang inaantay namin para makapag-start na. Alright. Kasi hindi kami pwede mag-supply ng walang product registration number. Kasi pagka wala yun, kakasuhan ka. Tama. Alright. Nakakabang na siya. Maraming salamat at kayo ay naandito lahat. So, ito ay very informal naman kasi hindi ako naglo-longgam. So, paano lang tayo ay mag-enjoy, i-recognize ating mga partners mula sa ating mga media, the 24 members of the LBSCFI. Hindi man kayo kompleto para mas malog ko, no? So, sana maipaabot namin ang pasasalamat namin sa LBSCFI for partnering with DOST Calabarzon for the Kasyensayahan sa Calabarzon. So, masayang-masaya kami kasi this is the first time na mag-back-to-back tayo and you can see or nakita natin kung paano talaga yung ating partnership, kung paano yung working together ay
will really make our celebration a success. So we just had finished yung ating, ng day 1 pa lang, day 1 dun sa ating formal program at last Saturday nagsimula na tayo, no, sabi ni Mamet. So sana patuloy kayo, kapit lang. Huwag tayong mapapagod hanggang Friday. Actually, this is the longest RSTIW na ginawa namin. Normally kasi 3 days lang yon. Pero dahil dobleng saya ang ating ipinangako sa ating mga stakeholders, kaya ginawa natin 5 araw. So day 1 pa lang, kapit lang tayo, lalong-lalo na po dun sa mga staff ng DOST Calabarzon. Maraming salamat sa inyo, sa Parco, sa mga Ingress-Egress boys, sa mga staff na galing pa sa probinsya na nandito ngayon ay mag-alaksan pa more. Pag hindi ko kaya ng alaksan ay pwede na bang i-level up natin sa Escalade. Pag hindi pa rin, coach ka na para yung ginagamit ko. So again, maraming salamat sa inyo for being with us, and sana sa mga susunod pang panahon ay mas maging mainit pa yung ating pagsasama-sama para sa celebration ng ating Regional Science, Technology, and Innovation Week. So enjoy lang tayo sa ating mga kasamahan sa media. Sir, thank you very much for coming. Ma'am Narisa, sa lahat ng mga masisipag na mga, hindi ko na po kayo isa-isahin na. Salamat sa inyo. Huwag kayong madadala kung medyo malayo yung ibibiyahin niyo pa ulit papali. Patsensya na. Pero sana mag-enjoy lang po tayo ngayong gabi at mag-relax ng konti kasi meron pa tayong 4 na araw na laban. So laban pa more! Good evening po sa inyong lahat. Yan, kaya muna rin ang Regional Director, Ms. Amelita Pimagsir. Dapat mag-order. Okay, so dito po nagtatapos yung ating special coverage dito sa DOST Calabarzon para sa Regional Science Technology Week. Kaya taon-taon po ito, kaya sana patuloy po tayo na sumuporta or tatangkilikin at pakinggan, panunurin itong ating mahalagang mga balita hingga sa science at teknolohiya. Muli ang inyong lingkod ng Biz Horizon Chaser. Happy morning! Pa-like and subscribe. I love you all! Happy morning para sa ating mga pagbati. May special mention po tayo ngayon dyan sa Healthcare Enterprises Manihain kay Sir Joe and Emmy Jaca and Sir Celso Ibanez and Ma'am Nimia Martin na kung saan ako napaka-smiling face ng mga team na ito. Kaya thank you so much. At yan daw ay dapat silang batiin. At syempre yung may-ari, yung Vice President at ang President Madam Miles Maneha and Sir Arman Maneha na kung saan sila po ay talagang kilalang generous sa kanilang company at sa buong mundo. Alright, so dito po nagtatapos ang ating report mula sa RSTW. Ang inyong lingkod, Biz Horizon Chaser. Happy morning!